Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW, Yumkin Side. Sa mga nakasubscribe niyo dyan sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa dyan, please subscribe my channel and like my videos. Ngayon, mga maanghang na sinabi ni Mayor Baste na ang ginagawa daw ng Pangulong Bongbong Marcos ay palabas lang o drama lang. Yung mga exposing niya raw tungkol sa flood control, yan po ay hindi totoo. Parang palabas lang, parang mayroong lang mga issue na pwedeng pagtakpan. Kasi daw, kung mayroong mga ebidensya na si Bongbong Marcos bilang isang presidente, bakit ayaw niyang kasuhan? At ang nangyayari daw, ngawa siya ng ngawa. Ito, panoorin po natin ang diskurso ni Mayor Baste. Anong masasabi mo dito, Mayor? Kasi ngayon maraming nagtatanong niya na is this just for a show? Or talaga mga habulin niya to? What do you think, Mayor? Hindi yan. Hindi habulin. Kasi kung kinasuhan niya na yan sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba takutin mo, tapos i-negotiate mo. Diba? So, wala yan. Knowing him, mga, man yan, sila lang yan, mga oligarko. I think he just want to, bring these people to the negotiating table para mahawakan niya. Yan naman yung ginagawa ng mga yan. Wala man yan, pero yung kasuhan niya talaga, malabo yan. Sila naman yan. If I may add, Mayor, tama ka. Kasi when he was asked kung sino, if he has names, kung sino ito mo involved, Mayor, his response was that we are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of what and how this has been conducted. Kaya nga, alam niya na parang sinasabi niya, ina-admit niya kasi na may ebidensya siya. Di ba? May hawak siya. Ba't di mo na lang yan, kasuhan yung mga yan para matapos na. Pinapahaba pa natin ito para makita talaga ng tao kung totoo ba yan or again baka ginagawa mo lang platform mo na ganun ka and yet wala ka namang totoong ginagawa talaga, ini-execute na plano against these people. Parang yung sinabi mo, totoo, nangyayari. Parang inamin niya lang na may problema. Tapos wala na. Okay na. Ano naman to? Maganda. Tapos kung serious ka talaga, kung gusto mong may ipakita ka na resulta or yung tapang-tapangan niya, mahiya naman kayo, o di, dapat tuluyan yan. So what's next? Correct. Yeah, gagawa na naman ng ibang kalokohan yan. Tingnan mo, tapos iba na naman yung pag-uusapan, mawawala na naman to. Ganun na naman yan. Yun naman talaga. They've been doing that from the start. Pero, yun na nga. Gusto nila, may issue ngayon, tapos ililibing nila yung mga previous issues. Diba? So, until people might forget, alam mo yun, diba? Ano ba yung sinimulan? Yung pagsimula pa lang nito, yung People's Initiative, di ba? Diba natin wala, di ba? Ngayon gusto niya charter change talaga no? Pasok na naman usapan sa Chacha, Mayor. Wala kasi, hindi nila ma-impeach si VP. After nitong pronouncements and strong statements, what's next? Kung talaga mang proceed to an investigation, may kakasuhan or ililibing na naman with another issue? Kung mawala yan, sigurado yan, nag-usap-usap na yung mga yan, tapos na yan. Kung nawala lang, parang wala lang. Tama. Yan ang dapat abangan, Hana. Oo. Kasi presidente naman siya. Pwede na magkasuhan yan. Maghanap siya ng paraan. Daming drama. Kasuhan mo para matapos. Di ba? Kung may findings ka, ebidensya na yan sa korte. Ano hinihintay mo? Tama. Wala, I'm sure, mawawala lang din yan, promise.
Wala lang din yan. Wala Hopefully naman talaga yung tao na yan. Hopefully talaga hindi matabunan. Hopefully. Because it's a big problem. And that's what we're talking about it Yeah. also. No? Kaya nga, okay nga sana yun. Okay yan talaga. He said, why would a body investigate itself? I think it would be wise and prudent for us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regard to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. But he's also agreeing, Mayor, na dapat third party daw. Hindi daw sila dapat ang imbestiga. Kasi sila daw mismo allegedly ang inaakusahan niya. Some members of the House. What do you think about that? Tama naman. Wala siyang tiwala sa sarili nila. Tama naman yun. Tingin niya, ganun kadumi talaga yung ano nila, yung bakod nila. Oh. So, kasi sa mga statements kasi na lumalabas, alam mo yung, they are all acknowledging the problem. Even, kasi galing na sa presidente, sinabi niya na meron talaga eh. Tapos, a lot of statements are coming out from different politicians. This is actually happening. So, enough na yun. So that the people would know na andyan. Kasi noon, sinasabi na natin to eh. Dito sa palabas na to eh. Diba? Kaya yung mga congressman na yan, hindi talaga yan, walang, you know, yung stand, yung position nila sa politics, paiba-iba. It's because of yung pera dyan that's going around sa Congress. So yun, isa dyan yung flood control projects na kung hindi siguro substandard, baka wala talagang tinayo na anyway, okay na, hayaan muna natin sila. Tingnan natin kung hanggang saan talaga yung commitment nila ang presidente, the other parties, political parties, itong mga congressman, kung ano ba talaga yung isasagot nila sa issue. Tingnan natin. Pag nawala to, well, dalawa lang talaga yan. Either, isa lang talaga yan. Nagkasundo na sila. Oh, ayan mga kawangis ko, nakita nyo na, di ba? Narinig nyo. May punto naman si Mayor Basti. Oo nga naman. Ikaw ang presidente ng isang bansa. Tapos hawak mo na yung mga ebidensya, di ba? Hawak mo na yung mga ebidensya ng mga contractors. Bakit ayaw mong kasuhan nga? Kung gusto mo talaga makahuli ng mga krokodil dyan sa iba-ibang institusyon. Marami kanyang mga pwedeng utusan. Pwede mong ipatawag kung saan sa institusyon, pwede mong ipatawag sa Senado kung gusto mo talagang makahuli ng mga contractors, kung sino ang may pakana, kung sino nag-uutos at kung sino may mga konektado diyan para magkaalaman na. Kasi nga sa 5,500 na flood control na sinasabi ni BBM, yung 2024 na SUNA, asa na yun? Which is, ba't ngayon niya na lang i-expose yung mga issue sa flood control, which is dapat noong time na yun na nagkaroon na kadang issue ng 2024 na after SUNA niya nang nagkaroon ng bagat, tapos yun nagkaroon ng kamakailan, nagkaroon ng pagbaha kung sa iba-ibang lalawigan. Bakit hindi ka inimbestigahan? Panay expose sila ng expose, which is kung iisipin natin, baka mayroong malalaking issue na pwede lang pagtakpan na pwedeng pag-usapan, kaya ang nilalabas na lang yung mga expose tungkol sa flood control kasi nga wala namang naanuhan dyan eh, walang naman na nakukulong. Kaya bilang isang pangulo dapat nga kasuhanan niya na, di ba? So ayan na muna yung update natin mga kawangis ko. Sa mga hindi pa din nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and like my videos. Sa mga kapwa ko OFW, masalamat na and bye bye and thank you.